Sa isang malamig na gabi sa Pilipinas, ang buong bansa ay nag-aalala. Ang gobyerno ay nagpasyang ipatupad ang purge, isang araw kung saan lahat ng krimen ay legal. Ito ay naging isang pagkakataon para sa mga masasamang loob na maghasik ng lagim at para sa mga inosenteng mamamayan na matakot. Ako, isang simpleng move it rider, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang aking pangalan ay Mateo at ako ang magkukwento sa inyo ng mga pangyayari noong gabing iyon. Nagsimula ang purge sa paglubog ng araw. Ang mga sirena ay umaling-aungaw sa buong bansa at ang mga tao ay nagkakagulo. May mga nagtatago sa kanilang mga bahay, habang ang iba naman ay naglalakad sa kalsada ng may mga baril sa kamay. Maaga akong gumarahe nung gabing yon. Kami ng aking pamilya ay nagtago sa aming bahay. Ang aming mga mata ay puno ng takot at ang aming mga puso ay nag-aalala para sa aming kaligtasan. Hindi katulad ng mayayaman, ang depensa lang namin ay mga barikadang kahoy sa pintuan at dasal. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Paano kung may mag-attempt na pumasok sa bahay namin? Handa ba kaming kumuha ng buhay ng iba? Kung hindi, baka isa sa amin ang, "Hay, paano ba to?" Mga eksena sa kalsada, mga taong nasusunog na may mga baril sa kamay, may mga nangaagaw ng hari-harian at may mga nagpaputok sa ere. Ang dugo ay nagmumula sa mga sugat at ang kalsada ay nagiging pula. Nakarating si Umdik sa isang simbahan. Doon siya ay nagdasal. Nagmakaawa sa Diyos na iligtas sa lahat ng ito. Ngunit sa gitna ng kanyang panalangin, may isang lalaking lumapit sa kanya.